Mayaman at maraming pera pa pala talaga si Harry Roque. Aba ang daming pinupuntahan at hanggang ngayon po namamayagpag sa labas ng bansa. Ay alam niyo sa abroad, ba yung magastos. Kung may bahay ka man dyan, magastos pa rin. Kung nag-hotel ka, lalo na. Ba ilang buwan na siyang wala sa Pilipinas pero patuloy ang paninira. Paninira. Sabi nga ni Senador Ontiveros, kung ano-ano mga pinaggagawa nito sa kanyang social media, pero hindi naman humarap dito sa mga problema ang kinakaharap niya dito sa Pilipinas. Nauna dyan yung warrant of arrest galing sa Kongreso, tapos yung qualified human trafficking sa DOJ at non-bailable offense yan. Kasi ngayon lumalabas na si Harry Roque mula sa Pilipinas nakarating ng United Arab Emirates, di umano'y nagpunta ng Singapore, nagpunta may ikot-ikot sa China, ayan, tatago pala sa China, nagpunta ng Japan, at nagtry daw magpunta ng Amerika. O, di ba? Pero patuloy ang kanyang paninira. Pakinggan natin ito mga paghahanap na ni Senador Ontiveros muli matapos mag-resume ang kanyang meeting at tinanong, pinipiga na yung mga taga-immigration, nasan ba? Ba't hindi nyo namomonitor? Ano bang nangyayari? Ayan o, pakinggan natin yung pagtatanong ni Senador Ontiveros tungkol nga ho dito sa pagtatago ni Roque, pero patuloy po ang kanyang pagbatikos sa ating gobyerno sa paggamit ng kanyang social media account. Last but not the least for now, no, for the BI, nasaan na nga pala si Harry Roque? Kung hindi nyo alam kung paano nakatakas si Go Huaping, alam nyo ba kung nasaan si Harry Roque sa ngayon? Ayan o. Siniyasat ni Senate Subcommittee on Justice, parang walang alam yung immigration. Ang Bureau of Immigration hinggil sa kinaroroonan na ngayon ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Nakamot ka na lang. Ayon sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA, na-monitor nila ang dating opisyal na bumiyahe mula sa Zamboanga papunta ng Tawi-Tawi. Sakay ito ng eroplano bandang alas 9 ng umaga noong September 2, 2024. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na namataan din ito si Roque sa Singapore at Dubai. Posible anyang pareho lang ito sa ruta na ginamit ni Alice Guo sa pagtakas sa bansa. Meron po kaming alam na pumunta rin po siya ng Japan. Mr. Manahan ng And hindi po Intelligence siya Division Chief nakaalis. Fortunato Supposedly Manahan bound Jr. for US, pero denied flight, denied check-in. So, wala rin naman holdings ang Japan Police or Japan Immigration. Kaya after that, wala na po kami information. Ba't di ka nagtatanong? Dismayado naman ang senadora sa Bureau of Immigration dahil sa anyang kawalan ng mga impormasyon ng ahensya kaugnay ng pagtakas ni Guo Huaping alias Alice Guo at kanyang mga kapatid noong nakaraang taon. So we don't know anything. 4 months later, more than 4 months later, kung paano sila nakatakas, kung may tumulong ba sa kanilang mga opisyal o kawani ng gobyerno natin, pati sa BI, kung saang port or coast man lang alam itong immigration. Archipelago natin siya tumakas. Paliwanag ni BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan, ibang opisina nila, partikular na ang Board of Discipline, ang naatasan sa pag-iimbestiga nito. Ngunit ayon kay Senador Ontiveros, magiging isang inutil ang bansa kung titigil sa ganitong estado. Totoo yan, nakaka-ano na itong immigration. Ilang beses na nagpalit din ng Commissioner ng Immigration, ayan ang nangyayari. Patuloy pong ang mga pinaghahanap sa Pilipinas nakakatakas, nakakabalik, kung saan-saan alam nangyayari. Yung Mr. Manahan, Chief ng Intelligence Division, walang kaalam-alam eh. At saka parang hindi mo na nagtatanong, na-monitor nila na nagpunta ng Japan, nag-try na pumunta ng US, hinol daw sa Japan, hindi pinayagang makasakay pumunta ng US, hindi man lang daw alam mo. Nasa na ngayon? Hindi rin niya alam kung nasa si Roque. So, ibig sabihin niya, nag-iikot. Abu Dhabi, Singapore, China, Japan, tapos mag-try ng US, hindi makalis. So, lumalabas ngayon, nasa labas ng bansa. Sa kabila po ng ito'y hinahanap dito sa Pilipinas at hindi humatrace ng immigration kung saan talaga. So, talagang kulang na kulang. Kulang na kulang sa galawan ang mga kinukulan sa gobyerno. Kaya dapat, Mr. President, palitan mo na yung mga taong talagang walang ginagawa. Hindi alam ang trabaho nila. Bureau of Immigration, merong authority yan na makipag-coordinate sa lahat ng opisina, sa lahat ng counterpart nila sa buong mundo. Kasi ang trabaho nila. Or to Interpol, or kaya Ambassador, or Department of Foreign Affairs, nandiyan na sa inyo lahat ng trabaho eh. Yung ugnayan sa DFA, ugnayan sa Interpol, ugnayan ng immigration sa lahat ng kinaukulan, kayang-kaya nilang gawin yun.
Ang problema, ayaw nilang gawin. So Mr. President, magpalit ka na nga ng mga tao. Nako, walang mangyayari pagka ganito. Napakabagal kumilos ng mga nakapwesto. Sayang naman yung pagsisikap ni Pangulong Marcos na ginagawa ang lahat para ayusin ang ating bansa. Dahil yan ang mataas na expectation ng taong bayan, pagbabago, bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Naalala ko yung bagong Pilipinas, si Senador Escudero, walang sinabi kundi yung mga nakaraan Hindi impeachment trial kay Corona, kay ERA, kung kanino, ay wala rin daw nagawa ang Kongreso at Senado. Lumang Kongreso nga yun, lumang Pilipinas yun. Ngayon, bagong Pilipinas. Kaya kumilos na kayo. Hindi nakasunod ang maraming opisyal at opisina ng gobyerno sa bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos. Ang gusto ng ating Pangulo ay pagbabago, mabilis na galawan, pero itong mga Senado, mga Immigration, o kung sino man po, Department of Foreign Affairs, tungkol sa mga hinahanap ng mga Pilipino at kung ano na may problema sa ating bansa, lagi tayong natatakasan. Isama na rin natin itong ating DILG at PNP. Hindi rin mahuli-huli sino po kaya. Si Bantag. Isa pa rin yun. Hinahanap, may warrant of arrest. Ayan o, yun. Nasaan ang bagong Pilipinas kung ganito? Sana pag sinabi ng Pangulo, may bagong Pilipinas, may pagbabago talaga. May bagong galawan, mabilis na galawan. Dito sa Senado, laging sinasabi niya nung mga nakarang impeachment daw, ganun katagal din Bakit daw sila minamadali ngayon? Bago lumang politika ngayon. Lumang sistema yon. Kaya nga, bagong Pilipinas, gusto na natin Pangulong mabilis na galawan. Dahil yung expectation ng maraming Pilipino sa pagbabago ay kailangan na may pakita at maramdaman. Pero itong immigration, talaga mahina. Sa galaw. Namumonitor lang nila kung nasaan, pero hindi nila malaman kung saan plano magpunta, pero hindi nila makita kung nasaan. Isipin mo, natakasan tayo from Manila to Mindanao to kung saan nagpunta yan. Ang tagal na sa United Arab Emirates, tapos nagpunta na Singapore. Magkasama na yung mag-asawa. Dati kasi yung asawa ni Roque, nasa Singapore, magkahiwalay sila. Dito sa Pilipinas, nung umalis si Roque, nakita sila. Doon yata sa Abu Dhabi, sa Dubai. Tapos China, palipat-lipat sa China. Tapos nagpunta ng Japan. Yung pala, nag-try papunta ng US, hindi pinayagan. Hindi raw nakasakay papunta ng Japan. Katulad ng ginawa kay Garma, na nagpunta ng Japan, sumakay pagdating ng Japan, nag-try papunta ng Amerika, hindi pinasakay ng Japanese authorities papunta ng Japan dahil may problema yung visa. Ito si Roque, hindi malamang. Inamin na ng immigration na nag-try papunta ng Amerika. O hindi mo lang inalam bakit hinarang ng Japanese government. Para may idea ang Pilipino. O bakit hinarang yan ng Japanese authorities? O dapat alam na natin yun. Dapat malaman natin yun. Dapat makipag-coordinate sa Japanese authority dahil ito hinahanap sa Pilipinas. Nasa Japan pala. Dahil sabi niya nag-try magpunta ng US. Wala lang. Nagagandun lang. Yung Mr. Manahan ng Chief Intelligence ng Immigration. Wow! Nako, Mr. President, gumamit ka na ng talagang seryosong galawan. Yung bagong Pilipinas, ipakita mo na ng tuloy-tuloyan. At ang pinakamagandang dapat gawin niya, sibakin, tanggalin ang mga nakapwesto sa gobyerno na hindi nakakasabay sa bagong Pilipinas. Kasi nagiging kawawa ka, Mr. President. Yung mga tao mo, pakaangkaang, paisi-isi. Pero gusto mo ang pagbabago at dahil ang gusto ng mamamayang Pilipino. Pero kung ganyan naman po yung mga nakapaligid sa inyo na iilan naman yan Marami pa rin matitino. Alisin mo na yung mababagal. Tanggalin mo na yung mga pabigat sa iyong pamahalaan. Now na, Mr. President, please, dinggin mo at pakinggan mo ang sinasabi ng taong bayan at ng channel na ito. Dahil ang sinasabi kong ito, iyan ang nangyayari. Pangalawa, voluntary lang na ginagawa ko ito bilang pagtulong at pagmamahal sa gobyerno at sa inyong administrasyon. Huwag kayong magalit, Mr. President. Sipain ninyo ang dapat sipain na mga pasaway sa inyong pamahalaan para humaramdaman ng taong bayan ang bagong Pilipinas tungo sa pag-unlad. Please like and share ng video.